Isang mapagpalang araw po sa akin lahat mga ka-business. Update ko lang po kayo mga ka-business kasi hapon po nagpalitan na po kami ng pagbabantay ko po. So ang naiwan po ngayon dun ay si Denden po mga ka-business. Gusto ko man po magbantay kay Kuya Bukno, pero may bata po kasi ako. Mas maano po yung kalooban kasi ng asawa. Panatag po. Tulad niyan, hindi ka makatulog, kakaisip sa kanya. Tapos si Kia nagising siya ng 4:30 ng madaling araw. Nanaginip siya na masapakan. Pero siya po yung magkukwento sa inyo mga ka-business. Pag sa public po pala talaga napakabagal na proseso. Kasi hanggang ngayon po hindi pa po nababasa yung good morning ka muna na po. Hello po mga ka-business. Pwede ko bagawan si Papa na may tag 30 kasi na basket na maliit na gano'n. Lalagyan ko ng prutas, padala ko kay Papa. Hindi po kasi siya pwede kumain wala pa sinabi yung doktor, nagugutom na daw siya pero tiis niya. Gusto niya daw kumain ng sabaw, umikot ng sabaw. Hindi pa daw siya pwede kumain dahil wala pa sinabi. Kaya nga pala maiba tayo. Diba, kanina nagising kang madaling araw. Ano yung napanaginipan mo kay Papa? Nasa banda po siya kasi wala na daw po siya. Grabe yung iyak mo, anak. Natakot ka? Ano yung panaginip mo as in? Isinakay siya sa van? Binuhat ng nakahiga, gano'n. Sino yung mga kasama sa van? Pumano daw po si Papa dahil sa stress. Sabi niya. So, dapat lagi tayo magpupray. Huwag mong kakalimutan mag-pray, ha? Tapos sabihin mo rin sa mga kabisnes natin, tulungan niyo po kami. Pag-pray niyo po si Papa. Sabihin mo ipag-pray niyo po si Papa. Sinagulat ako sa'yo kanina. Kala ko kinagat ka ng ipis Si Siopaw po mga kabisnes, may pa rin po siya. Naubod si Misipon. Pagpili ako ng cup noodles. Cup noodles, may ulam tayo. Ayaw mo ng adobo mo, no? Magkano daw yung cup noodles? Ito pa lang. Yan po mga kabisnes. Grabe po yung iyak ko na panaginipan yung Papa. So yun nga po mga kabisnes. Hanggang alas 3 po ng madaling araw, gising pa rin po ako. Kasi ina-update ko po si Denden kung ano pong balita sa Papa niya. Kung nabasa na po ba yung x-ray. Sabi ni Denden hindi pa daw po. So hanggang ngayon nakaswero pa rin po siya. Yung swero niya po pinapasukan lang po ng gamot yung mga ka-business. Hindi ba makaawa na si Kuya Bukno? Gusto na niya po kumain. Gusto na po niyang uminom ng tubig. Kasi ilang araw na siyang hindi kumakain mga ka-business. Pwede ko lang po akuin yung nararamdaman ng asawa ko. Kasi ito ang mahal na bagay na ka-business. Sa 27 nagsama kami, 27 years na. Hindi ako nakaranas sa kanya na bugbukin ako. Hindi yung katulad ko unang asawa na nananakit.
ayokong ipakita sa mga anak ko na nahihirapan ako mga kabisnes. Tayo pong araw na to, pupunta po sila ate at saka sila kuya para dumalaw po kay Kuya Boknoy. Pati po yung buong team ng KB. Ako po, maaga po akong kumilos kasi naglaba na po ako ng mga damit namin kasi gusto daw po ni Kuya Boknoy makapal na kumotel. Aircon nga po doon, malamig daw po. Hindi na po daw kaya ng katawan niya. Ikahapon po nakapagdala ko ng mga damit tsaka short kasi akala ko po gusto niya short dahil nahihirapan po yung maglagay-lagay ng catheter ganun. Mas gusto daw po niya yung pajama. Nadalang ko naman po siya ng medyas. Yun nga po, nakita silang mag-amak hapon. Continuation po ito sa vlog ko po kahapon doon sa ospital. Nakita po sila ni Tinay kahapon na ipasok ko po ng sandali yung bata. Sobra po saya ni Kuya Boknoy na mga kabisnes. Kahit si Tinay po, sobrang saya niya mga kabisnes kasi sa kakapapa-papa niya, kakadadi-dadi niya, hindi niya makita yung mukha ng daddy niya. Baka po siya agad pagkita niya sa papa niya. Pero bawal po yung bata doon sa ospital lalo na crowded nga po sa tao. Pero magalit man kayo sa akin mga kabisnes. Pero inisip ko rin po yung pampalakas ni Kuya Boknoy para sa anak niya. Kasi yung bata na yun, si baby siya po pag-ising niya, bago siya matulog, tatay yan siya, lagi sa kabang. Kahit tandayan niya, papa niya yung maglalagay, pag daddy niya, pag magkatabi sila, lalo na't bagong ligo, papa niya maglalabas ng daddy ko, tas mag-inarte-arte na siya. Ngayon po, nararamdaman ko kay Tina yan. Siyempre na din po siya kasi lagi kasi sila magkasama eh. Puro po hinahanap niya rin po talaga yung papa niya. Lalo na't pag nagising siya tapos tatayo siya, pumunta siya sa kama ng papa niya, hinahanap niya yung papa niya. So yan po mga ka-business, update ko po kayo sa mga nangyayari. Katulad po niyan, kahapon sinabihan ko siya kung nakadumi na siya. 2 beses na daw po siya nakadumi sa colostomy. Sa mga kapatid niya po, wala pa pong dumalaw sa kanila. Hindi ko lang po alam kasi pero nagbaba naman po ako ng mensahe sa GC ng kamag-anak ng Kuya Boknoy na nasa ospital na po siya. Wala pa naman pong nagsabi na dadalaw sila. Pinagpahinga ko muna po yung dalawang nagbantay po. Bali, bukas pa po sila magpapalitan ng alam. Saan ka bumili, anak? Doon kay yung gray na tindahan. Kasi sarado po dyan. Pati kay Jane, sarado. Doon. Doon lang sa may gray na ano. Yung bibili ka. Buti anak, may ulam tayo anak. Ay, ito na lang. Bili mo na lang si mama na pandesal kasi magkape ako. Nakakapanlumo ko, hirap po kumain. Parang, ikaw kakain ka, tapos yung asawa mo, alas gusto niya nang kumain. Alas gusto niya nang uminom. Ngayon po magmakalabas na po siya. Talaga po sisikapin namin, hindi siya makakain ng mga matitigas. Na hindi makakabara po sa bitukan niya. Bibigyan po namin siya ng advice na ganito, ganyan. Para din po sa kalusugan niya. Kasi aminin po natin kay Kuya Boknoy po pag
wala po siyang bawal-bawal kasi sabi niya malakas na po siya, sabi niya ganito siya, hindi ako naniniwala dyan, ganun po. Pero nung huling nandito siya sa bahay na sinabi niya, ma, di ba makawa na siya sa akin ng madaling araw na kasi yung kirot na nararamdaman niya humihilab yung bitukan niya sa loob. Sabi niya, ma, dali mo na ako sa hospital, magpapacheck up na ako. Hindi po pala naging check up yun, confined po pala yun. Kasi kung hindi po yun nasikaso ng malalason po siya. Sobrang bait po ng asawa ko, mga ka-business. Kahit nag-aaway kami niyan. Halimbawa, nag-aaway kami ngayon, wala lang mo sa kanya yun. Mamaya, nagsasalita na siya, gano'n. Hindi siya nagtatagal ng sama ng loob or hindi kanya papansin. Hindi. Sabihin niya yan, halimbawa, nag-aaway kayo, wala pa siguro 10 minuto, kakausapin niya na niya, ma, sorry na, ma, gano'n. Gano'n po siya. Si Kuya Bob. Kaya, sana makalagpas po siya sa ngayon. Sana palagpasin niyo pa po siya. Mabigyan pa siya ng mahabang buhay para sa amin, lalo na sa mga anak ko, yung mga bata. Mahal na mahal ka namin pa. Mapapanood naman to. Sobrang mahal na mahal ka namin. So yun po mga ka-business, hanggang dito na lang po yung vlog ko kasi maglalaba pa po. Ito po yung aking nalabhan. Hindi pa po natupi. Ayan. Lalo pa naman po. Para po hindi po matambak. Yan na. Tapos na po yan. Umikot yung aking nilalabhan. Yan. Ay. Yan po. Ayan pa po. Tapusin ko po ngayon ito. Baka alas 10 po kasi kami makarating doon o pumunta. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin.
gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo.